Ma! Tinawag niya si Belinda. Baka sa mukha ni Belinda ang gulat na para bang natatakot na baka marinig niya ang mga ito. Mabilis itong ngumiti. O anak, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Alam mo naman kung gaano ako nagtitiwala sa'yo, hindi ba? Tanong ni Tyrone sa kanya. Oo naman, sagot ni Belinda. Sobrang gulo na ng isip niya at halos manginig ang bibig, pero sinubukan niyang magkaroon ng facial expression na nagpapakitang kalmado siya. Gayunpaman, nagsinungaling ka sa akin na ikaw ang ina ng mga bata. Narinig kong lahat ng usapan dahil sa hinala ko na may kakaiba sa reaksyon ng bata. Sobrang pagmamahal nila sa babaeng ito. Hindi inaasahan ni Belinda na malalantad kaagad ang sekreto. Sa totoo lang, ito ay isang kasunduan sa pagitan namin ng iyong ina para sa aking kumilos bilang isang ina sa mga bata. Sobrang dismayado si Tyrone kay Belinda, tapos tumingin kay Alyssa. Yung balingkinitang babaeng ito ay nanganak ng 6 na anak? Sinong kanilang ama? Naisip niya sa sarili. Baka ang dating asawa niya. Tuwang-tuwa si Alyssa na nalaman ni Tyrone ang katotohanan ng wala sa oras. Akala niya'y magtatagal pa. Masaya siyang nagtungo sa banyo at nagsimulang paliguan ng kanyang mga anak. Kitang-kita ng mga batang pagkinang ng kanyang muka at nagtaka sila kung anong kinatutuwa ng kanilang malungkot na ina. Makalipas ang ilang minuto, tapos na siyang magbihis para sa mga bata. Naglakad siya kasamang 6 na kaibig-ibig ng mga bata sa silid ni Tyrone. At mahinang kumatok doon. Bumukas ang pinto at sinabi ni Tyrone, sabihin sa mga bata na manatili na muna dito at pumasok. Ginawa ni Alyssa ang utos at saka pumasok sa loob ng kwarto. Bakit may tinagong pagkakakilanlan mo bilang ina ng mga bata? Hindi ka ba proud sa sarili mong mga anak? Akala ni Mrs. Aliman hindi mo matatanggap na pakasalan ako kung alam mong may 6 akong anak. Sinsero niyang sagot, saglit niyang tinitigan ang mukha nito at saka sinabing, ikaw ang nagtago ng pagkatao mo bilang ina ng 6 na anak para lang pakasalan ako. Ngayon ay may katuturan kung bakit sinusubukan mong tumakas kasamang mga bata. Bahagyang ibinaba ni Alyssa ang kanyang ulo. Alam niyang wala siyang masasabing maaring mag-iba sa pagtingin nito sa kanya, sa kung paano siya nakikita. Sinong ama nila? Tinanong niya ang milyong-milyong tanong na nagpabili sa tibok ng puso ni Alyssa, na halos maubo pa. Hindi ko alam kung sinong ama nila. Nagawa niyang iangat ang muka at sumagot. Ganun ba? Ilang taon ng mga bata? Tanong niya. Sila ay 6 na taon na, sagot ni Alyssa. Umaasang hindi niya kinonekta ang nangyari sa kanila. Nagtalik sila eksaktong 6 na taon nang nakakalipas. Pwede bang? Siyempre hindi. Siya ay baog. Ito ay magiging imposible para sa kanya. Upang makabuo ng mga bata higit pa tungkol sa paggawa ng 6 na mga sanggol. Maaaring iwaksi na lamang ni Tyrone ng pag-iisip ngunit ang katotohanan na ang mga batang yun ay may parehong pagkakahawig sa kanya ang nagpaisip sa kanya. Tiniyak niya sa sarili na kumpirmahin kung baog nga ba siya o marahil ang yumaong asawa niya ang baog. Lumabas si Tyrone kasamang 6 na bata sa tabi ni Alyssa. Namili siya para sa kanila at binili ang bawat bagay na ibibigay nila sa kanila at nang matapos sila, ang kanyang sasakyan at ng kanyang mga escort na nakapag-park ay nagmaneho na sa ibang mansyon. Nang lumabas si Alyssa ay napagtanto niya na ang mansyon na ito ay hindi ang mansyon ng Aliman. Sorry, pero pwede ko bang itanong kung saang itong lugar? Tanong ni Alyssa. Hindi na tayo titira sa mansyon ng Aliman. Ito ay isa sa mga bahay ko at dito tayo titira hanggang mamatay ang nanay ko, sabi niya. At least makakatakas siya kay Belinda na tila naging kontrabida. Hindi alam ni Alyssa kung bakit bigla siyang kinalaban ng ginang. Buti na lang wala na sila sa mansyon ng Aliman. Pumasok siya sa loob kasama ang mga bata. At ipinakita ng mayordoma ng bahay kay Alyssa ang kanyang silid. Ipinakita rin ito sa kanya ang silid para sa mga bata. Inayos ni Alyssa mga lalaki na magkaroon ng isang hiwalay na kwarto habang inayos niya ang mga babae na magkaroon ng isang hiwalay na kwarto. Pagkatapos ng pag-aayos na tumagal ng ilang oras, sa wakas ay humiga na siya sa kanyang kama. Akala niya mas lalo siyang mabibigo ni Tyrone kapag nalaman niyang kanya ang mga bata at nagsinungaling ito sa kanya. Pero hindi man lang ganun ang reaksyon nito. Sa katunayan, kakaiba ang kanyang reaksyon. Dinala pa niya sila sa isang hiwalay na bahay. Naisip ni Alyssa na walang saysay ang pagtatangkang tumakas muli. At isa pa, imposibleng may makatakas kay Tyrone. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na tumakas mula sa kanya ay palaging magiging walang saysay. Magtitiis na lang siya sa nalalabing 8 buwan kapag ang kanyang ina ay namatay na at pagkatapos ay aalis na sila. Hanggang sa panahong iyon, susubukan niyang itago ang katotohanan na kanyang mga bata dahil
Maaring magdulot yun ng mas maraming problema. Isa pa, hanggat nanatili siya rito, ang kanyang mga anak ay makakapag-aral sa isang paaralan kung saan kaya nilang mataas na kalidad ng edukasyon. Hanggang sa makaalis siya sa lugar na to, sisikapin niyang paunlarin ang sarili. Hindi alam ni Eliza kung kailan siya nakatulog. Nagising siya makalipas ang ilang oras dahil sa saglit na pagtunog ng kanyang telepono. Pagod niyang kinuha ang telepono at tinignan, nakitang notification yon. Umayos siya ng maayos sa pagkakaupo habang nag-click sa mail. Nabasa niya na ang isang kumpanya ay nag-alok sa kanya ng isang trabaho. Napuno ng kaligayahan ang puso niya. Bakit parang naging maayos ang lahat para sa kanya? Nang magising siya kinaumagahan upang tingnan ng mga bata, ngunit napagtanto niyang nakasuot na sila ng bagong uniform sa paaralan. Masayang pinalibutan siya ng mga bata. Kinuwento ng mga lalaki kung paano sila ginising at binihisan ng mga katulong na lalaki ng malumanay. Kinuwento rin ng mga babae kung paano sila ginising at binihisan ng mga babaeng katulong. Mas masaya sila dahil sa bago nilang school uniform. Napangiti si Eliza na alam niyang gawa ito ni Tyrone, isang katokang narinig at pagkatapos na payagan ni Eliza pumasok ang sinumang nasa labas. Pumasok ang mayordoma at sinabing, nakatakdang ihatid ng mga driver ang mga bata sa paaralan. Oh, nakangiting bulalas ni Eliza. Pwede ko ba silang ihatid sa sasakyan? Sure ma'am. Sagot ng mayordomo at sinundan niya ang mga bata sa labas kung sa bahay kung saan naroon ang maraming sasakyan. Kinawayan ni Eliza ang mga bata ng isang masayang paalam at pinanood ang mga ito na inihatid na parang mga anak ng isang hari. Hindi nagtagal, inakay ang sasakyan ng dalawang escort. Matagal nang hindi ngumiti si Eliza pero ngayon nakangiti na siya. Tumalikod siya at naglakad papasok ng kwarto niya. Nasaan si Tyrone? Naisip niya sa sarili. Nauna na siya at naligo sa nagbihis. Kinailangan niyang bumalik ng maaga sa kumpanyang nag-alok sa kanya ng trabaho. Habang naka-office suit ay naglakad siya palabas ng kanyang kwarto at nang malapit na niyang marating ang malaking sala ay may sumulpot mula sa dining. Napatingin siya at nakita niya si Tyrone. Nakasuit din siya. Good morning and thank you. Thank you sa pagiging mabuti mo sa mga anak ko. Nakangiting sabi ni Eliza. Kahit na imposibleng makalimutan ang mga near-death experiences na ilang beses niyang hinayaan, pero at least naging mabuti siya sa kanyang mga anak. Saan ka pupunta? Naku, nakalimutan ko sabihin sa'yo na magtatrabaho pa ako sa BS. Sabi niya, BS Company? Paulit-ulit niyang pinag-iisip si Althea kung meron bang ibang ibig sabihin ng kumpanya. Tahimik na pinanood ni Eliza ang reaksyon niya at masasabi niyang may mali. Nang magtatanong na sana siya kung anong maaring mangyari, sinabi niya, ang kumpanya ng BS ay kabilang sa pamilya ni Casper. Alam mo yun, hindi ba? Hindi ko alam. Nagulat si Eliza, isa pala talaga ang BS Company sa mga kumpanyang inaplayan niya noon kaya naisip niya na bumalik ang mga ito sa kanya. Marahil dahil kulang ang mga ito sa staff. Ngayong alam mo na, maaari kang umalis kung gusto mo, sabi ni Tyrone. Nang nakatayo, pupunta na lang siya doon para magtrabaho. Wala nang iba, ngunit pagkatapos malamang nakipagkita siya kay Casper. Kahit na 6 na taon nang nakalipas, ayaw niya makita si Casper. Dahilan para masakit pa rin sa kanya ang sakit na naidulot nito sa kanya noon. Ngunit paano kung walang idea si Casper na siya ay may trabaho doon? Sa huli ay napagpasyahan niya na pupunta siya sa kumpanya. Kung hindi siya magiging komportable sa kumpanya dahil kay Casper, magre-resign siya. Gusto kong tumuloy doon, sabi niya tumangulang si Tyrone saka siya naglakad palayo. Pero bakit kakaibang kinikilos niya? Pagdating ni Eliza sa kumpanya ng BS, tinanong siya ng ilang katanungan ng manager. Pagkatapos ay nag-sign up siya bilang isang empleyado. Ang kumpanya ng BS ay nakatuon sa paggawa at pagbebenta ng mga sapatos at damit dahil wala siyang technical na kaalaman o tungkol sa kung paano gumawa ng sapatos o tela. Nilagay siya sa departamento ng marketing. Umupo siya sa kanyang mesa at sinulyapan ang maraming mga kasamahan na nakaupo ng maayos sa paligid ng kanilang mesa. Pinapalagay niya na dapat silang magmukhang presentable na tao kahit na hindi pa siya nakipag-usap sa sinuman. Sinusubukan niya na maging pamilyar siya sa monitor na nasa harapan niya gamit ang kanyang mouse at kagad na nagtuloy sa trabaho. Kapag break time na, nag-hibernate siya sa system at nakakahinga ng maluwag. Napakatagal ng oras na siya ay abala sa trabaho. Nang maalalang hindi man lang siya kumain bago umalis sa bahay ni Tyrone,
Nagpasya siyang umalis para kumain ng tanghalian. Tumayo siya at tinanong ang isa sa kanyang kasamahang babae kung saan ang restaurant ng kumpanya at nilarawan ng babae ang lugar para sa kanya. Pagkatapos magpasalamat, lumabas siya ng malaking silid at habang naglalakad sa pasilyo, sa pagtatangkang makarating sa restaurant ng kumpanya at inilarawan ng babae ang lugar para sa kanya. Pagkatapos magpasalamat, lumabas siya ng malaking silid at habang naglalakad sa pasilyo, sa pagtatangkang makarating sa restaurant ng kumpanya, may narinig siyang boses sa tabi niya. Alaysa, pamilyar na pamilyar ang boses at bago pa man niya maproseso kung sino ang tumatawag sa pangalan niya sa unang araw ng trabaho. Lumingon siya at nakita si Casper. Dapat asahan niyang makikita si Casper dahil sa pamilya nitong kumpanyang ito. Hi, bati niya't nagsimulang maglakad palayo. Ngunit sinundan siya ni Casper. Galit ka na makita ako? Wala akong pakialam sa'yo, tumabi ka. Galit niyang sabi at mas binilisan pang paglalakad. Maya-maya nakatingin siya sa pintuan ng restaurant ng kumpanya sa harap niya. Kung wala kang pakialam sa akin, bakit ka pa pumasok sa kumpanya ko? Tanong niya matapos niya itong maabutan. Kumpanya ng pamilya mo, hindi sa'yo. Pinihit niya ang knob ng pinto at bumukas saka naglakad papasok pero sumunod naman si Casper. Deep down inside of you, alam mong gusto mo pa rin ako. Mahal mo pa rin ako pero ayaw mong tanggapin. Paano na yan ni Casper pagkatapos nitong sabihin? Halos magtaas ng kamay si Alyssa para sampalin siya pero kailangan niyang ingatan ang sarili sa restaurant na to. Ito ang unang araw niya sa trabaho at ayaw niyang gumawa ng hindi kinakailangang drama. Pagkatapos pumunta siya sa kanyang upuan at tumawag ng isang server. Nag-order siya para sa gusto niya at sinubukang huwag pansinin si Casper. Hanggat kaya niya, nakakainis siya. Umupo si Casper sa harap niya at sinabing, "May kailangan akong ipaliwanag sa iyo, Alyssa. Ikaw pa rin ang asawa ko." Napangisi si Alyssa. Wala pa siyang nakitang lalaking kasing tanga ni Casper. Hindi ba siya niloko niya noon sa kanyang sekretarya? Siya ay kinutya at inabuso na maging baog. Ngayon, ang lakas ng loob niyang sabihing asawa niya ito. Nakalimutan yata ng nanay mo na iabot sa yung divorce papers na pinirmahan ko para sa'yo, sabi ni Alyssa. Bagamat ayaw niya makipag-usap sa kanya, kailangan niyang ituwid ang ilang bagay. Ibinigay nga niya sa akin ang divorce paper pero hindi valid yon dahil hindi ko to pinirmahan, sabi ni Casper. Hindi makapaniwala si Alyssa hindi niya pinirmahan ang divorce paper kahit na lumipas ang 6 na taon. Sa tingin ko ikaw hindi makaget over sa akin dito at kailangan mo talaga ng tulong. 6 na taon nang lumipas at ikaw pa rin ang naghahabol, sabi ni Alyssa at ngumisi. Saka inihain ang pagkain na in-order niya kanina sa kanya. Kinuha ni Alyssa ang mga kabyartas at nagsimulang kumain. Hindi nag-abala sa presensya ni Casper. Labis na nabahala si Casper mula nang malaman niya na si Alyssa ay may 6 na anak, na 6 na taong gulang ngunit hindi sila sa kanya. Napatunayan sa DNA test na hindi kanyang mga bata. Hindi ba 6 na taon nang nakalipas nang iniwan siya ni Alyssa? Totoong mahal siya ni Alyssa nung ikasal sila, ngunit pilit siyang tinutulak na kanyang ina na maipakilala sa iba, na makapagbibigay ng sanggol para sa kanya. Nang makitang ilang buwan na nagpapapansin sa kanya ang kanyang sekretarya, nagpasa siyang sumuko. Sa kabila ng lahat, maganda naman ito. Ngunit sa katotohanang nakipagtalik siya sa kanyang sekretarya, hindi nagpapahiwatig na tumigil na siya sa pagmamahal kay Alyssa. Sa totoo lang, hindi niya alam na malalaman ni Alyssa na maglaon inalaman niyang sekretarya niya palang nagpaalam sa kanya. Pag-uwi niya noong araw na yon at sinabi sa kanya ng kanyang ina na walang naiwan si Alyssa kundi nag-iwan ng divorce paper. Masama ang pakiramdam niya ngunit nagpasya siyang magpatuloy. Siya ay baog pa rin at hindi kailanman magbubunga ng isang sanggol. Iyon ang kanyang pangwakas na pag-iisip. Ngunit kahit na pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagtalik sa kanyang sekretaryang si Jane, hindi ito nabuntis para sa kanya. Nagsisimula na siyang mag-isip na baka siya ang baog. Halos mabaliw siya nang malaman niyang may 6 na cute na bata si Alyssa ng mga 6 Inakala niyang ito ang huling pagtatalik nila bago siya umalis at nagbuntis sa kanya. Ngunit pagkatapos magsagawa ng DNA sa mga bata, siya ay dismayado at naging problemado noon. Gusto niyang malaman kung sinong ama ng bata. Alyssa, ikaw pa rin ang legal na asawa ko. Kailangan kong malaman kung sinong ama ng mga anak mo. So, gusto mo talagang malaman? Tanong ni Alyssa habang kumakain. May mali siyang ngiti na sumilay sa kanyang labi.
Sabihin mo sa akin, hiling niya. Tyron Aliman, siya ang ama ng mga bata. Sabi niya tumawa si Casper. Ngumisi siya at sinabing, nakikipagbiruan ka ba sa akin? Hindi ako tumatawa, bakit may niisip na nagbibiro ako? Tanong ni Alyssa. Na naging seryosong muka, hindi ka panipaniwala, ilang beses ko nang nakitang tinapon mo ang sarili mo kay Tyron pero maniwala ka sa akin. Mas mataas siya sa'yo at para kang langgam sa tabi niya. Hindi kanya matignan sa iyong mukha o hawakan ka, sabi ni Casper. Nagpatuloy si Alyssa sa pagkain at inirapan siya. Decision niya kung papaniwalaan ang sinabi niya o hindi. Nang matapos siyang kumain ay naglinis siya ng kanyang labi gamit ang kanyang panyo at tumayo. Tumayo si Casper at sumunod sa kanya. Nag-aalala pa rin. Pwede bang itigil mo ng pagbibiro at sabihin mo sa akin kung sinong ama ng mga bata? Tanong ni Casper. Baka sa boses niyang curiosity. Nagpatuloy si Alyssa sa paglalakad at hindi na nag-abalang sumagot pa sa kanya. Bigla na lang niyang hinawakan ang mga braso nito. Nagalit si Alyssa at inisip na tigilan na niya siya. Binigyan niya ng isang malakas na sampal sa pisngi si Casper sa kahinilang kamay nito. Lumayo ka sa akin, babala niya at lumayo sa lugar na iniwan siya. Bagamat ang kumpanyang ito ay kabilang sa pamilya ni Casper, hindi niya hayaang saktan siya ni Casper. Sinaktan niya ito maraming taon na nakalipas at heto na naman siya. Paminsan-minsan ay sumusulpot. Ang pinakamasamang maaring mangyari ang magtanggal siya sa trabaho. Ipinagpatuloy niyang trabaho at pagkaraan ng ilang oras natapos siya sa trabaho. Lumabas siya at nakita niyang marami sa kanyang mga kasamahan ang nagmamaneho ng kanilang iba't ibang magagandang sasakyan. Ngunit wala pa siyang sasakyan at kung sino siya para tanungin ang sasakyan ni Tyron. 10-10 sasakyan si Tyron ngunit pakiramdam niya wala siyang karapatang magtanong. Kahit na sila'y mag-asawa, ito'y pansamantala lamang at kapag ang kanyang ina ay namatay ang lahat ay babalik sa dati. Naglakad siya patungo sa kung saan siya makakuha ng taxi at hindi nagtagal. Nasa loob na siya ng kotse. Huminto ang taxi sa harap ng malaking gate ng mansyon ni Tyron. Sa sandaling binayaran niya ang lalaki ng taxi at lumabas, nakita niya isang itim na jeep na nakaparada sa likod nito. Nakaramdam siya ng kakaiba sa jeep na puro window tinted. Pinanood niya ito at pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang pinto sa driver's seat at nakita niya si Casper. Itong lalaking ito na naman? Nadismaya si Alyssa at hindi niya nagustuhan ang katotohanan na nakita siya nito sa bagong bahay ni Tyron. Gusto niyang panatilihing pribado ang relasyon nila ni Tyron sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit tila imposible yon dahil isang public figure si Tyron at sino mang nakakonekta sa kanya ay otomatikong gumagawa ng balita. Tumayo siya at inintay itong lumapit sa kanya. Anong gusto mo ngayon? Kinilala ni Casper ng bahay na ito ay kay Tyron. Pagkatapos sila na magkaibigan sila ng bata pa ni Tyron bago sila naghiwalay ng landas. Naglakas loob kang sampalin ako, Alyssa. Napangisi si Casper. Pagbabayarin kita. Wala kang magagawa sa akin. Itigil mo ng walang laman na pagbabanta mo. Anong pinunta mo dito? Tanong niya. Naubos ng pasensya niya, biglang may ilang sasakyang lumapit sa gate ng mansyon at pumarada sa harap ng gate. Nakilala ni Alyssa mga sasakyan ng mga escort ni Tyron. Maraming mga gwardiyan sabay-sabay na bumaba at kakaunting pumunta upang pagbuksan ng pinto para kay Tyron. Parang iluluwa ni Alyssa ang puso niya. Natakot siya na makita siya ni Tyron sa ganitong posisyon. Pakiramdam niya ay may dinadalang problema si Casper sa kanya. Marami ng maling akala si Tyron tungkol sa kanya. Hindi na ito magpapatunay sa maling akala niya sa kanya. Nais ni Benjamin na mabilis na maglakad patungo sa kinaroroonan ni Alyssa at Casper. Ngunit sinanyasan siya ni Tyron na huminto. Pinagmasdan niyang mabuti ang sitwasyon at lumapit sa kanila. Hinawakan siya nito sa braso at hinila palapit sa sarili sa medyo banahid na paraan. Humarap siya sa kanya. Halos magtamang kanilang mga labi. Mahina niyang tinanong. Kamustang trabaho, my woman? Kumunot ang noo ni Alyssa. Kailan pa siya naging ganito? Oh, oo, siya ay kanyang asawa, ngunit hindi niya ito tinatawag bilang kanya. Okay lang, nautal niya sabi. Sinusubukang umayos sa biglaan at kakaibang sitwasyon ng mga bagay-bagay. Marahan niya itong hinalikan sa labi. Dahil nakabukas na ng husto ang gate, medyo malumana itong naglakad kasama niya paalis sa lugar na hindi pinapansin ng kababata niya si Casper. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Tinarato niya ito na parang wala lang. Nang makapasok na sila sa loob, inaasahan ni Alyssa na magbabagong kanyang ugali. At malamang nahahawakan siya sa baba, tulad ng dati ngunit sa halip sinanyasan niya itong maupo sa upuan sa sala.
Dahan-dahan siyang umupo na parang nananaginip habang umupo ito sa upuang nasa tapat niya. Kinabahan ng gusto si Alyssa sa kanya. Lahat ng tungkol sa kanya ay napakarangal, maganda at nangingibabaw. Marahil dahil siyang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Ang kanyang itsura ay talagang may epekto sa lahat. Nag-cross leg si Tyron at sinabing, "Hindi na kita kailangang parusahan ng sa ganun kung alam kong 6 na anak ang anak mo. Hindi naman ako yung taong walang puso." Si Alyssa na nakatutok sa malapad ng dibdib ay dahan-dahang tinignan to sa mukha niya. Tintigan niyang mukha nito habang kinakabahan siya. Gwapo siya, sobrang cute pero sobrang nakakatakot siya. Pero hindi niya inaalis ang tingin sa kanya. Nakakatunaw talaga ng pusong sinabi niya. Hindi madaling magpalaki ng 6 na bata. Tama ng paghihirap na yon. Hindi ko nadadagdagan ang paghihirap mo kung alam ko lang. Lalo na't may 6 na batang umaasa sa'yo. Tyron added. "I'm so sorry, natatakot lang ako." Sabi ni Alyssa na nakonsensyang pinaalaga niya sa ibang kanyang anak. "Huwag mo nang uulitin yon. Dapat laging maunang mga anak mo. Deserve ng mga batang kaligayahan. Naintindihan mo?" Tanong niya sa medyo mahigpit at nakakatakot na paraan. Oo, naintindihan ko," sabi ni Alyssa. 10 segundo ng katahimikan ang dumaan sa pagitan nila tapos gustong ibuka ni Alyssa ang kanyang bibig para ipaliwanag kung bakit nasa labas silang dalawa ni Casper ng gate. Pero sa oras na yon, nagsalita si Tyron. "Pinalaki ako ni Belinda ng ilang taon noon. Ang mga magulang ay may mga problema at siya ay napakabait sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ko siya minahal. Tinanong ko siya kung bakit siya nagsinungaling at sinabing mga batay sa kanya. Sinabi niya sa akin na ito ay dahil sa ginawa na yung ama sa kanya. Alam mo naman na wala siyang anak, hindi ba?" "Oo," sagot ni Alyssa. "Well, sabi niya na buntis siya noon ng ama mo at siyang lalaking una niyang minahal pero sinabihan siya ng ama mo na ipalaglag ang bata. Nakipaghiwalay ang ama mo sa kanya noon at simula noon hindi na siya nagkaanak hanggang ngayon. Kaya naman may masama ng loob si Belinda laban sa'yo," sabi ni Tyron. "Talaga? Hindi ko alam na may sama siya ng loob sa daddy ko," sabi ni Alyssa. Tumango si Tyron at sinabing, "Para sa kapakanan ng iyong mga anak, patatawarin kita. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nabawasan ng pagkasuklam ko sa'yo. Sa pagpilit mo sa akin 6 na taon nang nakakaraan at sa pagpilit sa aking ina na ipakasal ka sa akin ay nagpapakita kung gaano ka kadesperada na malapit sa akin. Sigurado ako na isa ka sa mga fangirl na parang nagkaka-crush na celebrity. Ako? Huwag ka na mag-abala pang magpaliwanag. Pagtiisan mo lang ang sakit habang tumatagal. Kapag namatay ang nanay ko, pakakawalan kita at bigyan kita ng mahigpit na babala kapag sinubukan mong makatakas ulit sa akin. Hinding-hindi ko hayaang makita mo ulit ang iyong mga anak," sabi ni Tyron. "Promise, hindi na ako tatakas hanggat sabihin mo umalis na kami," sabi ni Alyssa. "Wala kami pinag-usapan ni Casper, sumulpot lang siya na maglalakad na ako papasok sa loob. Parang sinusundan niya ako." "Nakikiusap ako, magtiwala ka sa akin," sabi ni Alyssa. Umaasang papaniwalaan siya ni Tyron. "Si Casper ba ang ama ng mga bata? Kailangan mo sabihin sa akin ang totoo," sabi ni Tyron. Hindi siya naniwala sa huling pagkakataong sinabi nitong hindi niya alam kung sino nakabuntis sa kanya. Paano naging posible para sa isang babae na mabuntis ngunit hindi alam kung sino nakabuntis sa kanya? Nakakatawa yon. Hindi si Casper ang ama. Kahit naghiwalay kami ni Casper 6 na taon na nakakaraan. Hindi siyang naging ama ng mga bata. Sa totoo lang, nagsagawa siya ng DNA test sa mga bata at nakumpirma niya mismo na hindi kanyang mga bata, sabi ni Alyssa. "Kung ganun, sinong ama nila? Hindi mo masasabi sa akin na hindi mo kilalang kanilang ama. Yun ay isang malaking kasinungalingan maliban kung nagpasya kang itago muli sa akin ang katotohanan." Sabi niya, ang tanging paraang maaring makapagpalaya sa kanya pagkatapos mamatay ng kanyang ina ay kung hindi niya malalaman na kanyang mga anak niya. Kung malaman niya, baka paalisin siya nito at kunin ang mga bata. Hindi niya ilalabas ang ganong katotohanan dahil hindi niya kayang mabuhay nang walang kanyang mga anak. Kung yun lang ang katotohanang itatago niya sa kanya, gagawin niya. Hanggang kailan itatago ni Alyssa kay Tyron ang katotohanang siyang ama ng 6 na bata? Paniwalaan kaya ni Tyron ang mga sasabihin ni Alyssa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.